Kabanata 2041. Mahirap na malampasan ang huling hadlang. Maging si Marcelo ay walang pagkakataong manalo. Kaya naman, pinili niyang umalis. Hindi siya nag-aalala na ang iba pang sumunod sa kanya ay kayang talunin ang babaeng nakaputi. Bumalik ang dalawa sa iisang landas. Hindi nagtagal. Umalis sila sa lungsod. Ang iba ay nakikipaglaban pa rin sa labas ng lungsod. Nang makita nilang papalabas ng lungsod sina Marcelo at James, na-curious sila. Gayunpaman, nagpatuloy lang ang dalawa sa paglalakad ng walang sinasabi. Maraming magic circle at mga hadlang sa kanilang daan. Ngunit ang kanilang pagbabalik ay walang harang. Hindi nila kailangan ng maraming pagsisikap upang bumalik sa tuktok ng bundok sa labas ng lungsod. May isang portal sa tuktok ng bundok na nabuo sa gintong liwanag. Ang dalawa ay humakbang sa portal nang walang pag-aalinlangan, at dinala palabas ng celestial abode patungo sa isang bundok sa paligid ng Mount Bane. Ilang buwan na ang lumipas mula nang pumasok sila sa lungsod. Ang overworld outsiders ay nagtipon sa Mount Bane at pumasok sa celestial abode. Sa sandaling iyon, ilang buwan na silang hindi aktibo sa Earth. Naakit nito ang atensyon ng isang bilang ng marshal sa lupa. Mga artista. Ang ilan sa mga mas matapang ay unti-unting umakyat sa Mount Bane. Natuklasan na nila ang mga overworld outsiders ay wala nang makikita. At isang celestial abode ang lumitaw. Gayunpaman, wala silang ideya kung ano ang celestial abode dahil hindi lumitaw ang silhouette ng spirit tool. Na naging imposible para sa kanila na makapasok. Simula noon, mas maraming martial artist mula sa Earth ang nagtipon sa Mount Bane. Nang lumabas sina James at Marcelo mula sa Celestial Abode, natagpuan nila ang hindi bababa sa 2,000 katao na nagtipon sa labas. Pinalibutan ng mga taong ito ang Celestial Abode at pinag-uusapan ito. Natigilan ang mga martial artist nang makita nilang papalabas sina James at Marcelo mula sa Celestial Abode. Si James ba yun? Si James talaga. A few months ago, may post sa Martial Arts Forum na sinasabing sinulat ni James. Pero walang makapagpapatunay kung lihitimo. Pagkaraan ng ilang oras, opisyal na inihayag ni Lothian na si James ay talagang buhay. Mukhang pumasok si James sa Celestial Abode. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni James. James! Lumapit ang isang lalaki at nagtatakang tumingin kay James. Well, mapapahamak ako. Ikaw talaga. Nakangiting tumingin si James sa tao at sinabing, "Long time no see." Callan, James. Ginoo, Hayden. Sumunod din ang iba at lumapit kay James para batiin. Naroon din sina Bennett Caden. Gayon din sina Simon at Jackson mula sa Mount Thunder sect. Maging si Sky, na masama ang pakikitungo kay James, ay nagulat na lumapit, at sinabing, "You're one lucky B****starred. Paanong hindi ka pa namatay? Anyway, congratulations, lalong lumakas ka." Nang marinig ang mga salitang ito, napangiti si James, si Thomas, na sinundan ng dalawang Diyos ng digmaan, sina Tobias at Luke-Jan, ay lumapit at nagtanong, ano ang sitwasyon sa loob? James. Ang mga mata ng iba ay nakatuon kay James. Halos hindi napigilan ang kanilang kuryosidad tungkol sa ginintuang tirahan. Ipinaliwanag ni James. Isa itong relic na iniwan ng makapangyarihang mga ninuno. Tanong ni Callan, wala na ang overworld outsiders. Nakapasok na ba sila sa structure? Tumango si James at sinabing, oo, taliwas sa hitsura nito. Ang loob nito ay mas malaki kaysa sa tila isang buong mundo. Mayroong isang lungsod sa loob at hindi mabilang na mga banal na bagay. Sa kasamaang palad, masyado pa akong mahina sa sandaling ito at hindi ko ma-secure itong celestial abode. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. May napakalaking espasyo sa loob na parang ibang mundo. Bukod dito,
Mayroon pang isang lungsod sa loob nito. Ang Celestial Abode ay talagang isang tiyak na kayamanan. Nakatayo sa tabi niya, si Marcelo ay matinong nag-hover sa background habang nakikipag-chat si James sa mga martial artist ng Earth. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakahanap na rin siya ng pagkakataong makausap si James. Kabanata 2042, Mauuna na ako, James. Kailangan kong makahanap ng isang lugar para magnilay sa pag-iisa. Kung mapupunta ang lahat sa plano, babalik ako dito sa loob ng 3 taon upang hamanin ang tagapag-ingat sa ika-9 na hadlang. Sana ay magsanay ka rin ng mabuti. Magkita tayong muli dito sa Mount Bain sa loob ng 3 taon. Ma'am, tumango si James. Alam ni James na kailangan niyang magtanim ng masigasig. Hanggat walang may-ari ang Celestial Abode, hindi siya susuko. Pagkatapos magpaalam ni Marcelo, tumalikod siya at umalis. Nanatili si James at naabutan ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nakita mo na ba si Maxine? James. 2 payat at magagandang babae ang lumabas sa karamihan. Si Tiara at Cynthia iyon. Nang makita si James, nahihiyang ibinaba ni Tiara ang ulo at hindi nagsalita. Si Cynthia ang unang nagsalita. Maxine. Nagulat si James sa tanong at sinabing, hindi ko siya nakita. Matapos marinig ang sagot niya, nagsalubong ang mga kilay ni Cynthia. At sinabi niyang, kakaiba iyon. Saan kaya siya nagpunta? Akala namin pinuntahan kanya. Tanong ni James. Anong nangyari? Paliwanag ni Cynthia. A few months ago, may post sa Martial Arts Forum na sinasabing ikaw. Gusto ni Maxine na i-verify ito at tiyakin kung buhay ka pa. Umalis siya sa Kensington sa gabi at dumating sa Mount Bain. Gayunpaman, wala nang balita mula sa kanya mula noon. At naka-off ang kanyang telepono. Matapos marinig ang paliwanag, sinabi ni James, walang panganib kung nakita niya ang post ko bago siya pumunta sa Mount Bain. Nakipagkasundo na ako sa Overworld Outsiders noong panahon na iyon. Kaya malayang nakapasok ang mga martial artist ng Earth sa Mount Bain. Dapat umalis na siya dahil may importante siyang gagawin. Umaasa ako. Si Cynthia ay nagsuot ng mataimtim na ekspresyon. Nakaramdam siya ng lungkot na nagkaroon ng problema si Maxine. Guys, may iba pa akong dapat harapin. Kaya hindi na ako magtatagal pa sa Mount Bain. Magkita na lang tayo sa susunod. Nagpaalam si James. James. Tinawag siya ni Thomas. Lumingon sa kanya si James at nagtanong. Anong meron? May kailangan ka pa bang sabihin sa akin? Tinanong ni Thomas. Paano ako makakapasok sa Celestial Abode? Sumagot si James. May espiritong tool sa loob ng Celestial Abode. Kakailanganin mo ang pahintulot nito para makapasok. Biglang bumukas ang ginintuang pinto ng Celestial Abode. Isang anino ang lumitaw at nagsabi. Paumanhin sa mahabang paghihintay. Matapos lumitaw ang anino, sinabi niya, ang Celestial Abode ay opisyal na bukas sa mga naghahaman. Anuman ang lakas, sinuman ay maaaring pumasok sa Celestial Abode upang hamanin ang 9 na hadlang. Ang taong makakumpleto sa lahat ng 9 na hadlang ay magiging may-ari ng Celestial Abode. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig nila ito. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ni James. Alam na niya kung ano ito sa Celestial Abode. Ang mga martial artist ng Earth ay medyo mahina pa rin. Kahit na sila ay pumasok sa tahanan, malamang na sila ay mabibigo. Pinaalalahanan sila ni James. Guys, delikado ang mga hadlang ng Celestial Abode. Baka mawalan ka ng buhay kung hindi ka mag-iingat. Ayos lang. Gusto ko lang pumasok para tingnan. Salamat sa paalala, Mr. Hayden. Maraming tao ang sumagot sa kanya. Nang marinig ang kanilang pagpupumilit, hindi na natili si James para hikayatin sila. Nagpaalam siya kina Cynthia at Tiara. Tiara, Cynthia, mag-ingat kayong dalawa.
May iba pa akong dapat asikasuhin. Kaya babalik muna ako sa Lothian. Sige. Tumango ang dalawang babae. Totoo sa kanyang sinabi. Hindi na nagtagal si James at mabilis na umalis sa lugar. Ang kanyang layunin ay bumalik sa Lothian at dalhin ang kanyang ina. Si Zandra, sa tagapag-alaga ng Kamara ng Kasulatan upang dalisayan ang kanyang demonic energy. Alam ni James na walang kapantay ang tagapangalaga ng Kamara ng Kasulatan. Siya ay isang powerhouse na nakaligtas mula pa noong una. Nais niyang hilingin na gabayan at turuan siya sa mga susunod na taon. Pagkatapos, babalik siya sa Mount Bane para sakupin ang Celestial Abode. Pagkaalis ni James sa Mount Bane, agad siyang pumunta sa Lothian. Pumunta siya sa rehiyon ng militar ng lungsod sa Mount Bane at sumakay sa isang pribadong eroplano ng direkta sa Lothian. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating na rin si James sa Lothian. Nakipagkita siya kina Langston, Thyres, at Zandra sa palasyo. Alam ni Zandra na karamihan sa mga overworld outsiders ay nagpunta sa Celestial Abode ng Mount Bane. Dahil alam na nila ito, hindi na nag-abalang mag-imbestiga pa ang mga martial artists ni Lothian. Paano nangyari, James? Ayos ka lang. Hinayla ni Zandra si James at tiningnan kung may mga sugat ba ito. Ngumiti si James at sinabing, walang nangyari sa akin. Nga pala, ano nga ba ang Celestial Abode? Tanong ni Thyres. Maikling ipinaliwanag ni James ang mga pangyayaring nangyari pagkatapos niyang makapasok sa Celestial Abode. Sa kabila ng kanyang walang kwentang paglalarawan, lahat ng naruroon ay namutla at natuwa sa mga karanasang inilarawan ni James. Magmumuni-muni ako sa pag-iisa ng ilang oras. Kapag sapat na ang lakas ko, hahamunin ko itong muli para makita kung kaya kong sakupin ang Celestial Abode. Pagkatapos magsalita ay lumingon siya kay Zandra. Nay, tandaan mo kung paano ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagdala sa iyo sa isang lugar para linisin ang demonic energy sa iyong katawan. Ngayon na ang oras. Sige, marahang tumango si Zandra. Nagtagal si James sa pag-alis. Sa huling pagpunta niya kay Lothian, gusto niyang makita si Winnie. Gayunpaman, tumawag ang kanyang ina, at dali-dali siyang nagmadali upang iligtas siya. Ganap na nawawala ang kanyang pagkakataon na makita ang kanyang anak na babae. Para makabawi, nagpasya siyang manatili pansamantala sa Lothian. Nang hapong iyon, sa wakas ay muli niyang nakasama si Winnie. 4 na taong gulang na si Winnie. Sa isang mabilog na mukha at buhok na nakatali sa maayos at maliliit na tirentas. Siya ay kaibig-ibig, Winnie. Nang makita niya si Winnie, sinakal ng emosyon si James. Nitong mga nakaraang taon, bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na samahan si Winnie. May bitbit na maliit na schoolbag si Winnie at takot na tumingin kay James. Tapos, nagtago siya sa likod ni Zandra. Nakangiting sabi ni Zandra, Winnie, ito ang tatay mo. Sige, tawagin mo siyang Papa. Papa. Pagkaalis ni James sa Mount Bane, agad siyang pumunta sa Lothian. Pumunta siya sa rehiyon ng militar ng lungsod sa Mount Bane at sumakay sa isang pribadong eroplano ng direkta sa Lothian. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating na rin si James sa Lothian. Nakipagkita siya kina Langston, Thyres, at Zandra sa palasyo. Alam ni Zandra na karamihan sa mga overworld outsiders ay nagpunta sa Celestial Abode ng Mount Bane. Dahil alam na nila ito, hindi na nag-abalang mag-imbestiga pa ang mga martial artists ni Lothian. Paano nangyari, James? Ayos ka lang. Hinayla ni Zandra si James at tiningnan kung may mga sugat ba ito. Ngumiti si James at sinabing, walang nangyari sa akin. Nga pala, ano nga ba ang Celestial Abode? Tanong ni Thyres. Maikling ipinaliwanag ni James ang mga pangyayaring nangyari pagkatapos niyang makapasok sa Celestial Abode. Sa kabila ng kanyang walang kwentang paglalarawan,
Lahat ng naruroon ay namutla at natuwa sa mga karanasang inilarawan ni James. Magmumuni-muni ako sa pag-iisa ng ilang oras. Kapag sapat na ang lakas ko, hahamunin ko itong muli para makita kung kaya kong sakupin ang celestial abode. Pagkatapos magsalita ay lumingon siya kay Zandra. Nay, tandaan mo kung paano ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagdala sa iyo sa isang lugar para linisin ang demonic energy sa iyong katawan. Ngayon na ang oras. Sige, marahang tumango si Zandra. Nagtagal si James sa pag-alis. Sa huling pagpunta niya kay Lothian, gusto niyang makita si Winnie. Gayunpaman, tumawag ang kanyang ina. At dali-dali siyang nagmadali upang iligtas siya. Ganap na nawawala ang kanyang pagkakataon na makita ang kanyang anak na babae. Para makabawi, nagpasya siyang manatili pansamantala sa Lothian. Nang hapong iyon, sa wakas ay muli niyang nakasama si Winnie. 4 na taong gulang na si Winnie. Sa isang mabilog na mukha at buhok na nakatali sa maayos at maliliit na tirentas. Siya ay kaibig-ibig. Winnie. Nang makita niya si Winnie, sinakal ng emosyon si James. Nitong mga nakaraang taon, bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na samahan si Winnie. May bitbit na maliit na schoolbag si Winnie at takot na tumingin kay James. Tapos, nagtago siya sa likod ni Zandra. Nakangiting sabi ni Zandra, Winnie, ito ang tatay mo. Sige, tawagin mo siyang Papa. Papa. Tumingin si Winnie kay James nang walang tiwala. Wala talaga siyang maalala sa kanyang ama. Lahat ng iba ay may ama at ina. Ngunit wala siya sa kanilang tabi. Winnie, halika dito. Yakapin mo si Papa. Yumuko si James at ibinuka ang kanyang mga braso. Tiningnan ni Winnie si James gamit ang maningning na mga mata at kumurap ng ilang beses. With innocent expression, she asked, Ikaw ba talaga ang papa ko? Sigurado ako. Papa. Sa wakas may papa na ako. Tuwang-tuwa si Winnie habang nagmamadaling pumunta kay James. Binuhat ni James si Winnie sa kanyang mga bisig. Nilaybot niya si Lothian kasama niya ng ilang araw. Gayunpaman, hindi siya nagtagal dahil may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin. Hindi siya sigurado kung malalampasan ng overworld outsiders ang ika-9 na hadlang. Kaya kinailangan niyang magsanay sa lalong madaling panahon upang ipakita ang kanyang lakas. Bago siya umalis upang magnilay-nilay sa pag-iisa, naglakbay siya pabalik sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains upang tingnan ang sacred tree ang maliit. Pilak na puno na itinaya ng kanyang ina ang kanyang buhay upang makuha. Ang sacred tree ay ang pinakabihirang banal na bagay na lumitaw sa Earth bago lumitaw ang celestial abode. Kapag ang puno ay namumulaklak, ito ay mamumangga ng mga mahiwagang bunga. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isa sa mga prutas na ito, ang kanyang cultivation base ay mapapabuti ng husto. Dumating si James sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains makalipas ang isang araw. Isang maliit na pilak na puno ang nakatayo sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Sa sandaling iyon, 2 pilak na prutas ang nakasabit sa puno. Ang isa sa mga prutas ay bilog at kasing laki ng kamao. Ito ay kumikinang na may kulay pilak na liwanag at mukhang hindi kapani-paniwalang mystical. Amoy na amoy ni James ang mabangong halimuyak nito nang makalapit siya rito. Ang halimuyak ay nagpapahinga sa kanyang katawan at nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Nakaupo sa isang lotus position sa tabi ng maliit na puno ay isang babae. Si Delaney ang nakaupo doon at naglilinang. Marahil ito ay dahil sa pagsipsip ng pilak na prutas. Ngunit si Delaney ay nagpalabas ng isang pilak na kinang-natila naliligo sa liwanag ng buwan. Ginawa siya nitong Katanji tanging at mystical. Nang maramdamang may papalapit, tumigil si Delaney sa paglilinang. Itinaas niya ang ulo niya at excited na tumayo. Bumalik ka, James. Tumango si James at sinabing, Salamat, Delaney. Sino yang kasama mo?
Napatingin si Delaney sa babaeng nasa likod ni James. Ngumiti si James at nagpaliwanag. Ito ang aking ina. Agad siyang binati ni Delaney na nakangiti. Madam, hello, nice to meet you. Nakangiting sagot ni Zadra. Binago ni Delaney ang paksa at sinabing, James, ang sagradong puno ay nagbunga. Sila ay nakakamangha. Nagtatanim ako malapit sa puno sa panahong ito. At iyon lamang ay nakapagpabuti na ng aking cultivation base. Mabuti yan. Lumapit si James at pinagmasdan ang dalawang prutas sa puno. Pinulot niya ang mga ito at iniabot ang isa kay Delaney habang sinabi niyang, nagsumikap ka, heto, kunin mo itong prutas. Agad namang umiling si Delaney at sinabing, hindi ko matatanggap. Itinulak niya pabalik sa kanya ang prutas. Dapat ingatan mo, James. Lahat kami ay umaasa sa iyo na itaboy ang overworld outsiders. Dapat mong dagdagan ang iyong lakas hanggat maaari. Kung mas malakas ka, mas mataas ang posibilidad na mabuhay ang sangkatauhan. Binawi ni James ang prutas at iniabot kay Xandra. Mama, maaari mo nang makuha ito. Itinulak din ni Xandra ang kamay niya. Bakit mo binibigay sa akin? Tama si Delaney. Kailangan mong unahin ang pagpapabuti ng iyong lakas sa lalong madaling panahon. Hindi mo ba gustong makuha ang celestial abode? Ang prutas na ito ay dapat na makapagpapahusay ng iyong lakas ng husto. Nag-atubili na iniligpit ni James ang mga prutas. Hindi ako magtatagal sa Southern Plains. Umaasa ako sa iyo na bumuo ng Rimstead. Delaney. Ngumisi si Delaney. Kumikislap ang kanyang makikinang at mapuputing ngipin. Ma'am, gagawin ko ang aking makakaya. Matapos mamites si James ng mga prutas, siniyasat niya ang puno. Matapos mamites ng mga bunga nito, ang puno ay tila nawala ng sigla at agad na natuyo. Hindi mahalaga kay James ang kalagayan ng puno. Umalis siya kasama si Xandra at ang mga prutas. Hindi nagtagal, narating niya ang bundok Thai. Sa pagsunod sa rutang naalala niya, pumunta siya sa bundok kung saan matatagpuan ang kamara ng mga kasulatan. Lamusong siya sa tubig at lumabas sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa, lumitaw sila sa harap ng pasukan ng tore sa ilalim ng lupa. Ang pasukan ng bato ay isinara. Lumapit si James. Itinulak ang pintuan ng bato. At pumasok sa unang palapag ng kamara ng kasulatan. Tumingin si Xandra sa paligid at nagtanong, nasaan tayo? James. Ipinaliwanag ni James. Ito ang kamara ng mga kasulatan sa lupa. Iniimbak nito ang lahat ng signature cultivation method na naiwan ng mga ninuno ng daigdig. Ito ay isang lugar na inihanda para sa mga tao ng Earth. Gayunpaman, ito ay magiging bukas lamang sa mga tagalabas pagkatapos ng Earth ay sumailalim sa matinding pagbabago. Bukod dito, isang makapangyarihang tagapag-alaga ang nagbabantay sa lugar na ito. Dito rin nililinis ni Thea ang kanyang demonic energy. Nakita ko, tumango si Xandra bilang pag-unawa. Bamuka ang bibig ni James at sumigaw. MS. Tagapag-ingat, nandito ka ba? Si James naman. Nandito ako para makita ka. Matapos umalangaw ang kanyang boses. Isang puting liwanag ang sumikat. At isang magandang babae ang lumitaw. Ito ang tagapag-alaga ng kamara ng kasulatan. Natutuwa akong makita kang muli. MS. Custodian. Gayun din. Malumanay na tumango ang custodian. Gayunpaman, hindi kay James nakatingin ang mga mata niya kundi kay Xandra. Mabilis na ipinaliwanag ni James. Sinabi mo sa akin na dalhin ang sinumang may katulad na kondisyon kay Thea sa lugar na ito para dalisayan ang demonic energy na nasa kanila. Ito ang aking ina. Katulad din siya ng kondisyon ni Thea. Malumanay na tumango ang custodian at sinabing, talaga, nararamdaman ko ito. Dahil iyon ang kaso, sumama ka sa akin. Pagkatapos, kinawayan ng custodian ang kanyang kamay.
At bumalot ang malakas na enerhiya kina James at Xandra. Naramdaman ng dalawa na nadistorbo ang kanilang paningin. At sila ay na-teleport. Hindi nagtagal. Nasa kailaliman na sila ng tore. May isang altar na may nakaukit na pattern ng Grand Extremity. Nakaupo si Thea dito. Naglalabas ng malakas na enerhiya na ikinagulat ni James. Ito ay mukhang mabilis na umunlad si Thea sa paglipas ng mga taon. Kabanata 2045. Malakas ang enerhiyang nagmumula sa katawan ni Thea. Halos mahinuhan ni James ang kasalukuyang cultivation rank ni Thea mula sa enerhiya lamang. Ang kanyang cultivation base ay dapat na umabot na sa supernatural consummation at halos isang hakbang na lang mula sa pagiging Herculean. Lumingon ang tagapangalaga kay Xandra at sinabing, "Mula ngayon, kailangan mong manatili dito para linisin ang demonic energy na nasa loob mo." "Naiintindihan ko." Tumango si Xandra. Ang demonic energy sa loob niya ay nagpahirap sa kanya sa loob ng libo-libong taon. Natutuwa siyang tuluyang maalis ito minsan at para sa lahat. MS. Tagapangalaga. Nag-aalangan na wika ni James. Tumingin sa kanya ang custodian at nagtanong. "Yes. Ano pa ba ang problema?" Nag-ipon ng lakas ng loob si James at sinabing, "Isang celestial abode ang lumitaw sa Mount Bane." Ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga pangyayaring naganap sa celestial abode. "I am aiming to get through the 9th barrier. But I'm not strong enough. Gusto kong magsanay dito sandali sa ilalim ng iyong gabay." Sinabi ng tagapagtanggol ng ika-9 na hadlang na kailangan kong i-compress ang aking true energy at maabot ang tunay na tugatog ng aking rango. Alam ng tagapag-alaga ang lahat ng nangyari sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing tungkulin ay protektahan ang kamara ng mga kasulatan. Ayaw niya makagambala sa iba pang mga bagay na may kaugnayan sa lupa. Dahil hinihingi ni James ang kanyang gabay. Hindi niya ito tinanggap. "May alam akong magandang lugar para magsanay. Ihahatid kita doon at i-guide kita saglit." Nang marinig ito, natuwa si James. "Salamat, MS. Custodian." Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Thea. Nakaupo sa harap ng formation sa altar. Ang enerhiya ni Thea ay hindi kapani-paniwalang malakas. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon at tila ganap na inalis ang sarili sa labas ng mundo. Bagamat kanina pa siya nasa paligid nito, ni minsan ay hindi bumangon si Thea. "Kamusta si Thea?" tanong ni James. Sumagot ang tagapag-alaga. Nasa estado siya ng nakatutok na pagmumuni-muni at walang pang-unawa sa labas ng mundo. "Huwag kang mag-alala, siya ay ganap na maayos." At isang malaking halaga ng demonic. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay nalinas na. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, inayos ng custodian ang pwesto para kay Xandra at tinuruan siya kung paano linisin ang kanyang demonic energy. Naghintay si James ng halos kalahating oras hanggang sa tuluyang matapos ang custodian sa pag-asikaso kay Xandra. Lumapit ang custodian kay James. "Sundan mo ako." "Sige." Sinundan ni James ang tagapag-alaga sa pinakamalalim na antas ng kuweba sa ilalim ng lupa. Paikot-ikot ang mga landas. At may ilang kumikinang na puting perlas sa nakapalibot na mga bato. Pinaliwanagan ng mga perlas ang madilim na kuweba. Na tila halos araw. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa pinakamalalim na antas. Ang demonic energy na nakatalukbong sa lugar ay kakilakilabot. Ang black demonic energy ay lumabas mula sa mga bitek sa bakuran at nakapalibot sa mga pader. Ang mga epekto nito ay napakalakas kaya naging sanhi ng pagbili ng puso ni James. Parang may nakasilip sa kanya mula sa dilim. Kaya nanginginig siya sa kakilakilabot. Hindi mapigilan ni James na magtanong, "Nasaan tayo?" MS. Custodian. Sumagot ang tagapag-ingat. "Isa pang mundo ang nasa kabila ng tatak na iyon sa darating."
Ito ay isang mundo na isang larangan ng digmaan para sa hindi mabilang na mga malalakas na powerhouse noong sinaunang panahon. Ang iyong kasalukuyang ranggo ay hindi matatag, at karamihan sa iyong mga tagumpay ay natamo sa pamamagitan ng paggamit ng mga elixir o imperial na bagay. Kaya, kailangan mong patuloy na puspusan at ituon ang iyong true energy para maging dalisay ito. Ma'am. Kabanata 2046. Marahang tumango si James. Nagpatuloy sila sa pagsulong para sa isa pang 5 minuto hanggang sa nakita nila ang isang napakagandang pintuan sa harap nila. Ang portal ay higit sa 5 metro ang taas at binubuo ng itim na enerhiya. Mayroong patuloy na daloy ng itim na enerhiya sa loob ng pintuan. Fair na, casual na ikanaway ng custodian ang kanyang kamay. At damaloy ang malakas na enerhiya mula sa kanyang kamay, na bumabalot kay James. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni James at dinala siya sa rhythm portal. Naramdaman ni James ang napakalaking pressure na dumudulog sa kanyang katawan nang dumaan siya sa portal. Sa kabila ng pagiging protektado ng true energy ng custodian, pakiramdam niya ay madudurog na ang kanyang mga buto. At dahil sa matinding pressure ay nahihirapan siyang huminga. Sa kabutihang palad, ang pakiramdam ay tumagal lamang ng maikling sandali. Matapos nilang madaanan ang portal, nakarating sila sa isang hindi pamilyar na lugar. At ang discomfort na naramdaman niya noon ay nawala. Kulay abo ang langit, at tahimik ang paligid. Ang lupa ay natatakpan ng mga bunganga. At ang itim na enerhiya ay patuloy na tumagos mula sa mga butas na ito. Sa di kalayuan, maraming gumuhong bundok. Ang lugar ay puno ng gumuguhong mga guho, na may malalaking bato na nakakalat at nagkalat ang mga buto ng hindi kilalang mga nilalang. Mabaho ang buong lugar, dugo at bakal, ang mga palatandaan ng isang madugong sagupaan. Kahit na 10-10 labanan ng milyong taon na ang lumipas, ang mga peklat ng matinding naganap ay sariwa pa rin gaya ng dati. Nandito na tayo. Ang tagapag-ingat ay nakatayo sa isang tumpok ng mga guho, at nabahira ng kalungkutan ang kanyang magandang mukha habang pinagmamasdan niya ang paligid. Parang nag-reminisce siya saglit at napabuntong hininga. Sa labanan noon, ang lupa ay napunit. At hindi mabilang na malalakas na tao ang sumalubong sa kanilang mga kapas-palad na wakas. Hindi napigilan ni James na magtanong. Bakit nagkaroon ng labanan noong sinaunang panahon? Kamakailan lang. Medyo alam ko ang mga pangyayari noon. Narinig ko ang mga ninuno ng mundo na tumalikod sa lahing demon at tinawag na mga traidor. Ano ba talaga ang nangyari? Bumalik sa katinuan ng tagapag-ingat at humarap kay James. Mahina hong sinabi, hindi mo pa ito nakikita sa iyong kasalukuyang lakas at ranggo. Dapat kang magsanay ng may kapayapaan ng isip. Kapag bumuti ang iyong lakas, natural mong matututuhan ang mga bagay na ito. Ang kailangan mo lang malaman sa ngayon ay ang mga pangyayari noong sinaunang panahon ay mas komplikado kaysa sa iyong naisip. Sige. Matino namang tumigil sa pagtatanong si James. Wala na ring sinabi ang custodian tungkol sa paksa. Tumingin siya kay James at sinabing, ayon sa sinabi mo sa akin, ang ika-9 na tagapagtanggol ng Celestial Abode ay malamang na sinanay ng isang makapangyarihang tao. Kaya, medyo malakas din siya at kayang ayusin ang kanyang lakas sa isang tiyak na ranggo. Tama siya, kung gusto mong talunin siya. Malayo ka sa sapat. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magsanay sa relihiyon. Agad namang sumagot si James. I humbly ask for your guidance. Ms. Custodian. Ang iyong kasalukuyang pisikal na lakas ay katumbas ng isang supernatural na nasira sa 8th Inner Gate. Ang tagapagtanggol doon ay naghihigpit sa kanilang sariling kapangyarihan upang itugma iyon. Tama ba? Kung iyon ang kaso, dapat kang manatili dito at palakasin ang iyong ranggo hanggang sa marating mo ang 8th Inner Gate sa pinakamataas na posibleng panahon. Pwede kang mag-practice dito ng maluwag.
Ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan na may puro enerhiya. Ang iyong demonic lotus ay maaaring sumipsip ng anumang enerhiya at i-convert ito sa sarili mong true energy. Kung magsasanay ka rito, hindi magtatagal ang pag-abot sa 8th inner gate ng supernatural. Mag-leave muna ako. Kapag naabot mo ang ranggo na iyon, babalik ako para bigyan ka ng ilang mga payo. Nang matapos magsalita ang custodian ay kumandat ang kanyang katawan. At nawala siya sa paningin ni James. Inilibot ni James ang kanyang tingin sa kanyang paligid. Lahat ay kulay abo at tahimik. Alam na niya mula sa mga nakaraang labanan na ang kanyang demonic lotus ay maaaring sumipsip ng anumang anyo ng enerhiya. Ay convert ito sa kanyang sarili at pasiglahin ang kanyang katawan. Huminga ng malalim si James. Siya ay sumulong sa tigang na lugar at hindi nagtagal ay narating niya ang isang gumuho na bulubundukin. Bagamat lubhang napinsala ang bulubundukin, ito ay tumataas pa rin sa paligid nito na may taas na humigit kumulang 5 kilometro. Naabot ni James ang tuktok ng bundok at umupo sa isang lotus na posisyon sa isang higanteng bato. Inilabas niya ang kanyang 2 pilak na prutas at tiningnan ang mga ito habang bumubulong. Ang 2 prutas na ito ay ang pinakabihirang banal na bagay. Mas mababa lamang sa celestial abode. Kung ubusin ko ang mga ito, ang aking mga talento ay dapat na umunlad ng mabilis. Sa lakas ng katawan ko, hindi ako dapat mahirapan na maabot ang 8th inner gate. Kabanata 20:47. Kinain ni James ang isa sa mga pilak na prutas. Isang hindi maipaliwanag na bango ang damaloy mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang buong katawan sa isang kagat. Pagkatapos noon, malakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Bumukas ang mga butas ng kanyang katawan. At ang kulay pilak na puting sinag ng liwanag ay nagmula sa kanyang katawan. Na itinaas ang kanyang katawan mula sa lupa. Pakiramdam niya ay aakyat siya sa langit. Anong hindi kapani-paniwalang enerhiya? Napaawang ang bibig ni James. Upang maiwasan ang pagkawala ng labis na enerhiya mula sa kanyang katawan. Isinara niya ang mga pores ng kanyang katawan at mabilis na pinaandar ang lunar at terra arc. Sinipsip niya ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at pinino ito sa sarili niyang true energy. Ang kanyang true energy ay mabilis na pinahusay. Ilang oras na ang nakalipas mula nang siya ay naging isang supernatural. Noong nakaraan, nilinang niya sa celestial abode. Ngayong nasipsip na niya ang mahiwagang pilak na prutas. Nakikita na niya ang inner gates sa loob ng kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa pag-absorb ng enerhiya. Hindi nagtagal. Naramdaman niyang naabot na niya ang limitasyon dahil may isang bagay sa loob niya na pumipigil sa kanyang pagsipsip ng mas maraming enerhiya. Alam niyang ang hadlang na naramdaman niya ay isa sa inner gates. At kailangan niyang lampasan ang mga ito para patuloy na palakasin ang kanyang true energy. Ini-channel niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan para malampasan ang hindi nakikitang inner gate sa loob ng kanyang katawan. Boom! Isang malakas na ingay ang nanggaling sa loob. Matagumpay na nasira ni James ang inner gate. Parang umaalo na tubig na nabasag sa isang dam. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay bumaha sa kanyang mga meridian na parang umaagos na ilog. Ramdam ni James ang masiglang puwersa sa kanyang katawan. Patuloy na hinigop ni James ang enerhiya ng misteryosong prutas. Ang kapangyarihan mula sa mahiwagang prutas ay hindi kapani-paniwala. At ang kanyang true energy ay patuloy na tumaas. Nagsimula siyang magtanim at hindi nagtagal ay nawalan siya ng oras. Maya-maya pa, naramdaman niya ang kanyang second inner gate at madaling nakapasok din dito. Nakarating siya sa second inner gate. Samantala, ang tagapag-ingat ay nakatayo sa ika-9 na palapag ng kamara ng kasulatan. Isang projection ng eksena sa kabila ng doorway ang lumipad sa kanyang harapan. Nasa kanya na sinusubaybayan ang pag-unlad ni James. Panay ang tingin niya sa kanya.
Ang batang ito ay medyo pinagpala. Nakuha pa niya ang kanyang sarili ng isang gawa-gawa na prutas. Nagulat ang tagapag-alaga sa lakas ng prutas. Sa sandaling iyon, itinuro niya ang kawalan. Malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang daliri. Malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang daliri. Naglilinang pa si James nang biglang may puting liwanag na bumaba mula sa langit. Binalot siya ng liwanag at pumasok sa katawan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang kanyang katawan na nakagapos ng isang mahiwagang puwersa. Mula sa langit, umalangaw-ngaw ang isang ethereal na boses. James, pinalakas ko na ang inner gates sa katawan mo. Mula sa puntong ito, magagawa mo lamang na labagin ang iyong inner gates sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng iyong rango. Titiyakin nito na magagawa mong talunin ang tagapagtanggol ng celestial abode pagkatapos marating ang 8th inner gate ng supernatural. Umalangaw-ngaw ang boses ng custodian. Nakahinga ng maluwag si James matapos marinig ang boses ng custodian. Kaya pala ang custodian lang iyon. Sa palagay ko ginawa niya ito para sa aking kapakanan. Pagkatapos noon, hindi na ito pinag-isipan ni James at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng higit sa enerhiya ng misteryosong pilak na prutas upang madagdagan ang kanyang true energy. Sa loob ng kanyang katawan, ang true energy ay lumundag at patuloy na lumalakas. Bago niya ito alam, hinahanap niya ang 3rd inner gate at sinimulang subukang i-unlock ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi siya makalusot sa inner gate sa pagkakataong ito. Naguguluhan siya. Bakit hindi ito gumagana? Habang nakaupo si James na may iniisip na ekspresyon, lumitaw ang ephemeral custodian. Tumingin siya kay James at sinabing, "Pinalakas ko na ang inner gates sa katawan mo. Ang iyong kasalukuyang lakas lamang ay hindi papayag na masira ito." Narinig ni James ang boses at inangat ang ulo para tingnan ang custodian na nasa unahan niya. He blurted out, "Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Ipagkaloob mo sa akin ang iyong karunungan." M.S. Custodian. Kabanata 2048. Sinabi ng tagapag-ingat, "Ang dapat mong gawin ngayon ay patuloy na i-condense ang iyong tunay na enerhiya upang gawin itong mas dalisay. Mas siksik, at mas matindi. Mas lalakas ka kahit na nasa parehong rango ka kapag mas dalisay ang true energy mo." Paano ko i-condense ang true energy ko? Natarante si James. Hindi pa niya na-condensed ang true energy niya noon. Tuturuan kita ng paraan ng paglilinaw. Inabot ng custodian ang kanyang mga balingkinitang daliri at tinapik ang noo ni James. Sa sandaling iyon, may ilang impormasyon ang natanim sa isip ni James. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at pinoproseso ang impormasyon. Pagkaraan, napagtanto niya na ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na maaaring magpabagal sa kanyang tunay na enerhiya. Ito ay hindi isang advanced na pamamaraan ng paglilinang. Ngunit mayroon pa ring ilang bahagi nito na kailangan niya ng tulong sa pag-unawa. Lumingon siya sa custodian para sagutin ang mga tanong niya. Sa tulong ng custodian, mabilis niyang naunawaan ang paraan. Pagkatapos, sinimulan niyang gamitin ang cultivation method mula sa custodian para paikliin ang true energy ng kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang true energy ay natipon sa elixir field ng kanyang katawan at nagkaroon ng parang ulap. Patuloy itong lumiit. Ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi nagbabago. Pagkatapos niyang i-condensed ito, ang kanyang true energy ay patuloy na tumaas. Dati, naubos na niya ang kalahati ng mahiwagang prutas. Muli siyang kumagat, napuno ng malakas na enerhiya ang kanyang buong katawan. At ang kanyang true energy ay nagsimulang lumakas muli. Nang lumawak ang kanyang true energy sa limitasyon nito, pina-condense niya ito. Matapos gawin iyon, muli niyang pinalakas ang kanyang true energy.
Inulit niya ang proseso ng 12 beses. Sa bawat oras na i-compress niya ang kanyang true energy, ito ay lumiliit ng malaki. Ngayon, nang i-compress niya ang kanyang true energy, halos imposible na itong paikliin pa. Matapos maghanda ng husto, nagsimula siyang hamampas sa third inner gate. Sumabog ang lakas ng kanyang katawan at tumama sa hindi nakikitang inner gate sa kanyang katawan. Boom! Isang pagsabog na tunog ang umalangaw sa kanyang katawan. Matagumpay siyang nakapasok sa third inner gate. Narating na ni James ang third inner gate ng supernatural. Ang tagapag-alaga ay nanunood mula sa kanyang tabi ng may kasiyahan. Tumango siya at sinabing, "Ma'am, very good. But remember not to get ahead of yourself. Ang mga gapos na aking itinakda ay magiging mas matibay habang ikaw ay sumusulong. Ito ay unti-unting magiging mas mapanghamong makalusot. Salamat, Ms. Custodian." Pasasalamat ni James. Malumanay na ikinaway ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Magpatuloy sa iyong paglilinaw. Babantayan kita. Ipaalam ka agad sa akin kung mayroon kang problema." "Sige." Tumango si James. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglilinaw. Sa espasyong ito, walang araw o gabi. Anuman ang oras, ang langit ay nanatiling walang hanggang kulay abo. At mahirap maramdaman ang paglipas ng panahon. Hindi alam ni James kung gaano na siya katagal naglilinang. Ang alam niya lang ay patuloy na lumalakas ang kanyang true energy. Sa simula, naging supernatural lang siya. Ngayon, nalabag niya ang ika-6 na inner gate. Inubos at hinigop na niya ang 2 pilak na prutas na kanyang pinulot. Matagal na mula noong narating niya ang 6th inner gate ng supernatural. Paulit-ulit niyang pinag-condense ang true energy niya hanggang sa hindi niya nagawang magpatuloy pa. Gayunpaman, nang salakayin niya ang inner gate, nalaman niyang hindi niya ito mapipigilan. Ilang beses niyang sinubukan ngunit walang resulta. Huminto siya at tumingin sa magandang custodian. "Miss, bakit hindi ako makalusot sa 7th inner gate? Hindi ko na makompress ang true energy ko at naabot ko na ang tuktok ng 6th inner gate. Imposibleng madagdagan pa ang aking true energy. Ngunit hindi pa rin ako makalusot." Sa sandaling ito, naging pamilyar si James sa custodian. Tinatawag niya itong Ms. Custodian ngunit kamakailan lamang ay sinimulan siyang tawagin bilang Miss. Sabi ng custodian, "Kung hindi ka makalusot, ibig sabihin, naabot mo pa ang iyong limitasyon. Hindi mo na ito mako-condense ngayon. Kaya kailangan mong gumamit ng mga panlabas na paraan upang gamitin ang iyong tunay at linisin ito." Resort sa panlabas na paraan. Tinaas ni James ang kanyang kilay. Tumango ang custodian at sinabing, "Ma'am, sumama ka sa akin." Kabanata 2049. Walang ideya si James kung ano ang sinusubukang gawin ng custodian. Gayunpaman, tumayo siya at sumunod sa kanya. Humakbang sa ere ang custodian. Mabagal ang lakad dahil natatakot siyang hindi siya makasabay ni James. Desididong sumunod si James sa likod niya. Matapos dumaan sa maraming gumuhong bundok at mga tuyong ilog, nakita ni James ang isang liwanag sa kanyang harapan. Habang papalapit sila, tumindi ang liwanag, at nakilala ni James na apoy ang kanyang nakita. Ang bulubundukin ay napaliligiran ng isang impyerno, na nasusunog sa isang nakakatakot at puting apoy. Bahagyang nakakabagabag ang tanawin. Huminto ang tagapag-alaga sa labas ng bulubundukin na napapaligiran ng apoy. Napatigil din si James sa kanyang paglalakad. Bagaman sila ay nakatayo malayo sa impyerno, ramdam ni James ang nagbabagang init, at patuloy na namumuo ang mga patak ng pawis sa kanyang noo. Laking gulat niya dahil walang ordinaryong apoy ang epekto sa kanyang ranggo. "Ano ang lugar na ito?" tanong ni James. Sumagot ang tagapangalaga,
Ito ang flame energy ng isang partikular na malakas na tao na iniwan niya mula noong sinaunang panahon. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang flame energy ay napakatingkad na nag-aapoy. Dinala kita rito para gamitin ang apoy para dalisayan ang true energy mo. Mula sa sinaunang panahon, nagulat si James. Gaano kalakas ang kalakasan ng ninuno na ito upang iwanan ang umaatungal na apoy na ito na nagninangas pa rin pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mamamatay ba ako nito, Miss? Nangangamba na siya na mas malala ang init dahil ramdam na niya ito mula sa malayo. Malumanay na ikinaway ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, "Magiging maayos ka, malakas ang katawan mo, bagamat matindi ang apoy, hindi nila kayang sirain ang iyong katawan. Sa karamihan, mararamdaman mo ang kaunting sakit. Pagkatapos mong ipasok ang apoy, huwag subukang labanan ang mga ito. Sa halip, hayaang makapasok muna ang apoy sa iyong katawan bago mo ay activate ang iyong true energy para labanan ito. Ito ay magbibigay daan sa iyong true energy na umunlad. Matapos malaman na hindi siya masusunog hanggang mamatay, nakahinga ng maluwag si James. Handa si James na ipagsapalaran ang lahat para makuha ang celestial abode at maging mas malakas. Humakbang siya at naramdaman ang nakakapasong init habang papalapit. Bago siya humakbang sa apoy, pakiramdam niya ay nasa loob siya ng sauna, at basang-basa ang buong katawan niya sa pawis. 1/3. Gayunpaman, matatagalan pa rin ang init. Nagpatuloy siya sa pagsulong sa apoy. Nang lumakad siya sa apoy, ang pawis sa kanyang katawan ay nagsimulang sumangga. At ang kanyang balat ay nagsimulang mapaso. Nakaramdam si James ng matinding sakit sa buong katawan. Namula ang mukha niya sa sakit. Paano itong konting sakit? Mas malala pa ito kaysa kamatayan. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin sa sakit. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang hanay ng apoy ang dumaan sa kanya. Hindi ito nilalabanan ni James. Ang mga apoy ay mahiwagang at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas. Nasunog ang kanyang laman nang pumasok ang apoy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni James ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Agad siyang umupo sa isang lotus position sa lupa at pinakilos ang kanyang true energy para labanan ang apoy na pumapasok sa kanyang katawan. Sa panahon ng paghaharap ng mga enerhiya, ang apoy ay patuloy na nasusunog sa kanyang true energy. Hindi ka pani-paniwala. Bagamat tinitiis ni James ang matinding sakit, tuwang-tuwa siya nang maramdaman ang kanyang true energy na dinadalisay sa apoy. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang apoy upang dalisayan ang kanyang true energy. Ang mahimalang apoy ay unti-unting pinadalisay ang kanyang true energy. Pagkatapos, sinimulan ni James na i-absorb ang Empyrean spiritual energy sa paligid niya at dinagdagan ang kanyang true energy dito. Minsan, 2 beses, 3 beses, at 1 beses. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtaas ng kanyang true energy, naramdaman niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Pahinga. Pinakilos niya ang true energy sa buong katawan niya. Ang kanyang tunay na enerhiya ay umapaw mula sa kanyang mga meridian. Dumaloy sa kanyang katawan. At nabasag ang hindi magagapi na inner gate sa kanyang katawan. Boom! Isang malakas na tunog ang nagmula sa kanyang katawan nang bumagsak ang inner gate. Nagawa ko. Kabanata 2050. Tuwang-tuwa si James. Matapos gugulin ang lahat ng oras at pagsisikap na iyon, sa wakas ay nalampasan niya ang 8th inner gate. Ngayon, kailangan lang niyang palakasin ang sarili hanggang sa tuktok ng 8th inner gate. Pagkatapos, kaya niyang hamunin ang tagapagtanggol ng ika-9 na hadlang sa makalangit na tahanan. Mabilis na tumayo si James at naglakad papunta sa custodian. Lumingon ang tagapag-alaga. At lumitaw ang isang robe sa kanyang mga kamay. Ipinasa niya ito kay James.
Napagtanto ni James na ganap na nasunog ng apoy ang kanyang mga damit. Sa isang nahihiyang ekspresyon, kinuha niya ang mga damit na ibinigay ng custodian at sinabing, "Salamat." Mabilis siyang nagbihis. Ang tradisyonal na damit ay angkop sa kanya. Humarap sa kanya ang custodian at tumango. Ang kanyang magandang mukha ay nasiyahan habang sinabi niya, "Oo, napakahusay. Mas mabilis kang naglilinang kaysa sa inaasahan ko." Hindi napigilan ni James na magtanong, "Gaano na ba katagal mula nang dumating ako sa sinaunang larangan ng digmaang ito?" Nakatuon siya sa paglilinaw at nawalan ng oras. Sa makatuwid, hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Sagot ng custodian, "Hindi pa ganoon katagal. 2 taon na lang ang lumipas." "Ano? 2 taon na ba?" Nagulat si James. Kung lumipas ang 2 taon, kailangan iyon na mayroon pang 4 na taon bago mabuksan ang selyo. Nakuha ng custodian ang iniisip ni James at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ang selyo ng lupa ay hindi madaling mabuksan. Kahit na pagdating ng panahon, maraming kondisyon ang kailangang matugunan para mabuksan ito." Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. "Sige, dapat mong ipagpatuloy ang paglilinaw dito pansamantala. Dapat ay makaalis ka na sa palasyong ito sa susunod na buwan o hindi bababa sa 2 buwan mula ngayon." Sabi ng tagapag-alaga. "Sige." Tumango si James. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang apoy sa likod niya. Ang puting apoy ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling ito, napakaraming pinagdaanan niya na halos pakiramdam niya ay namamatay na siya. Buti na lang at iba ang katawan niya sa ordinaryong tao. Mamamatay na sana siya kung mayroon pa siyang regular na katawan. Upang lumakas at makuha ang celestial abode. Hinayla ni James ang lahat ng paghinto. Muli siyang humakbang papunta sa apoy. Sa halip na ipasok kaagad ang apoy, nagtagal siya malapit sa kanila at hinigop ang masiglang enerhiya na nakapaloob sa mga ito upang madagdagan ang kanyang true energy. Ang kanyang tunay na enerhiya ay unti-unting lumakas. At hindi nagtagal ay naramdaman niyang hindi na ito madaragdagan pa. Pagkatapos, ginamit niya ang puting apoy upang mapuno ang kanyang true energy. Minsan, 2 beses, 1 beses, 100 beses. Inulit niya ang proseso ng pagpino. Pagkatapos ay pinupunan ng kanyang true energy. I-condense niya ito. Matapos ay condensed ang true energy niya. Pakiramdam niya ay mas naging intense ito kumpara sa dati. Kahit na ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nasa tuktok lamang ng Supernatural's 8th inner gate. Ang lakas ng kanyang true energy ay napakalaki. Ang lakas lamang ng kanyang true energy ay magbibigay daan sa kanya na pantay-pantay na may tugma sa isang Herculean at marahil ay ibagsak ang isa. Matapos maabot ang tuktok ng 8th inner gate, natapos ang pagsasanay ni James. Ang tagapag-ingat ay nag-teleport sa kanya palabas ng sinaunang larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, bumalik sila sa pinakamababang antas ng Chamber of Scriptures. Gusto ni James na makita si Thea at makausap. Maraming taon na ang nakalipas mula nang dumating si Thea sa Chamber of Scriptures. "Miss, pwede ko bang makita at makausap si Thea?" "Hindi pa," sabi ng custodian. Nasa huling yugto na siya ng paglilinis ng kanyang demonic energy at hindi siya maabala sa ngayon. "Huwag kang masyadong mag-alala sa kanya. Tatagal ng 5 taon para ganap na malinis ni Thea ang demonic energy sa kanyang katawan. Pagdating ng panahon, ilalabas ng Supreme Spiritual Root ni Thea ang tunay na potensyal nito. At makikita mo na ang kanyang cultivation base ay bumuti ng husto." "Sige." Dismayado si James na hindi niya makausap si Thea. Gayunpaman, gumaan ang loob niya na magiging maayos si Thea. Ihahatid na kita sa labas. Casual na ikinaway ng custodian ang kanyang kamay. At binalot ng true energy niya ang katawan ni James. Sa isang kisap mata,
Lumitaw si James sa unang palapag ng tore. Saglit na pinagmasdan ni James ang unang palapag ng tore. Pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa aking kasalukuyang lakas, dapat kong talunin ang tagapagtanggol ng ika-9 na hadlang sa Celestial Abode. Tama ba? Iniisip ko kung mayroon bang nag-angkin sa Celestial Abode nitong nakaraang 2 taon. Kabanata 2051. Ginugol ni James ang huling 2 taon sa paglilinang sa sinaunang larangan ng digmaan. Lumipas ang 2 taon, at hindi siya sigurado kung may nakalampas sa ika-9 na hadlang at naging bagong may-ari ng Celestial Abode. Mabilis siyang umalis sa Chamber of Scriptures at dirdiretsyong umalis. Hindi siya tumigil kay Lothian dahil ang tanging naiisip niya ay ang Celestial Abode. Nais niyang angkinan ang lugar para sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Pumunta siya sa kalapit na rehiyon ng militar at ginamit ang kanyang pangangasiwa para sumakay ng pribadong eroplano patungo sa Mount Bain. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya sa Mount Bain. Ang lupain sa paligid ng Mount Bain ay lumawak pagkatapos ng 2 taon. Maraming hindi kilalang lugar ang lumitaw sa nakalipas na 2 taon. Ang paligid ay sumailalim sa pagbabago, at si James ay medyo hindi pamilyar sa bagong lupain. Mabuti na lang at natatanaw pa rin niya ang gintong liwanag na nagniningning sa kalawakan mula sa malayo. Alam niyang ang gintong liwanag ay nagmula sa Celestial Abode. Nangangahulugan iyon na naroon pa rin ang Celestial Abode at hindi pa inaangkin ng sinuman. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang gintong liwanag. Hindi na nagmamadali, binagalan niya ang takbo. Nang malapit na siya sa Mount Bain, natuklasan ni James ang maraming martial artist na naninirahan sa lugar. Mayroong kahit isang maliit na lungsod na itinatag sa kanya ng Mount Bain. Tumayo si James sa tuktok ng isa sa mga bundok at nagulat siya nang makita ang hindi pamilyar sa lungsod. 2 taon na lang, may nakapagtatag na ba ng lungsod dito? Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, inakala ni James na malamang na hindi itinayo ang settlement. Kamakailan lamang ngunit sa halip ay nagmula sa ibang mundo. Ang lungsod ay gumagamit ng mga sinaunang disenyo. At ang gate ng lungsod lamang ay ilang daang metro ang taas. Ang lahat ng mga gusali ay parang dinala mula sa mas maagang panahon sa kasaysayan. Ang modernong henerasyon ay hindi kailanman magtatayo ng makalumang lungsod. Nais ni James na nagtungo kaagad sa Celestial Abode ngunit nakita niya ang maraming tao na naninirahan sa lungsod. Mukhang mas maraming outsiders ang lumitaw sa Earth. Hindi ako sigurado kung nanggaling sila sa Overworld. Alam ni James na mayroong higit sa isang sealed realm. Ang Overworld ay isa lamang sa maraming mundo. Dahil nahanap ng Overworld ang selyo na humahantong sa lupa, dapat na magagawa rin ito ng ibang mundo. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nagpasya si James na tingnan ang lungsod. Tumalon siya mula sa tuktok ng bundok at bumagsak ng matatag sa lupa, na lumitaw sa harap mismo ng gate ng lungsod. Maraming tao ang nagtipon sa pintuan ng lungsod at pumipila para pumasok sa lungsod. Sumama din si James sa pila. Hindi nagtagal, ipinasok siya sa lungsod. Puno ng mga tao ang malalawak na kalye. Nagulat si James dahil hindi niya inaasahan na ganito karaming martial artist mula sa ibang mundo ang lalabas sa Earth sa loob lamang ng 2 taon. Bigla siyang nakakita ng eksenang kumukulo ng dugo. Sa kalye, ilang babae ang nakakulong sa isang hala. May mga karatula sa ulo ng mga babae na nag-aanunsyo sa kanila bilang magagandang taga-lupa na ibinebenta at nakadisplay ang kani-kanilang presyo. Nang makita ito, nagalit si James. Malinaw na ang mga bagay ay hindi kasing tahimik na gaya ng iniisip niya sa loob ng 2 taon na ito. Isang matabang lalaki ang umupo sa upuan sa tabi ng hala at sumigaw. Huwag palampasin ang iyong pagkakataon. Ang mga ito ay bihirang, magagandang babaeng tagalupa.
Mga estudyante sila sa kolehiyo at isang kristal lang ang halaga. Ang ilang mga tao ay tumigil upang tingnan. Habang ang iba ay hindi nag-abala kahit na sumulyap sa kanila. Naglakad si James papunta sa lalaking matabang walang ngiti. Ang taong grasa ay hindi matangkad. Nakatayo sa halos 160 sentimetro. Nagsuot siya ng malalaking damit. At ang kanyang mabilog na mukha ay nagbigay ng isang matalinong impresyon. Nang makitang sumulpot si James sa kanyang booth, agad siyang tumayo at nakangiting sinabi, "Young man, interesado ka bang bumili ng magandang babae? Ito ay mga tunay na estudyante sa kolehiyo. Gumawa ako ng isang malaking sugal para makapasok sa isang universidad sa Seoul at makuha ang aking mga kamay sa kanila. Buti na lang at mabilis akong nakatakas. Kung hindi, mapapahamak ako kung nahuli ako ng omniscient deity. Ang isang babae ay hindi lamang ng isang kristal." Napatingin si James sa mga babaeng nakakulong sa loob ng hall. May 3 magagandang babae na nakasuot ng modernong damit. Lahat sila ay may disenteng hitsura at magagandang figure. Kabanata 2052. Sa sandaling iyon, ang mga babaeng ito ay tumingin kay James nang may takot. Huminga ng malalim si James at maingat na pinili ang kanyang mga aksyon. 2 taon na siyang wala at hindi sigurado kung anong uri ng mga powerhouse ang lilito sa mundo pinakabagong. Hindi siya sigurado kung kaya niyang ganap na labanan ang mga outsiders na ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, narinig niyang binanggit ang omniscient deity. Pilit na pinigilan ni James ang kanyang galit at nagtanong, "Nabanggit mo ang omniscient deity mula sa Earth. Malakas ba siya? Bakit? Hindi mo ba siya narinig?" "Oh, bago ka lang siguro." "No." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, kamakailan lang ay pumasok ako sa Earth at wala akong masyadong alam sa mundong ito." "Sabi ko na nga ba?" Sa pagsisikap na ibenta ang kanyang mga paninda, ang taong grasa ay sabik na nagpaliwanag ng mga bagay-bagay kay James. Ang omniscient deity ay ang pinakamalakas na martial artist sa Earth. Isa siyang Herculean in terms of rank. At may mga chismis na naabot niya ang 3rd layer ng rank mula nang matalo niya ang isang Herculean 2nd layer noong nakaraan. Nang marinig ito, mahinahong tanong ni James, "Marami bang Herculean martial artist sa Earth ngayon?" Sabi ng matabang lalaki, "Hindi ganoon kadali para sa mga taong mas mataas sa Herculean rank na dumaan sa selyo. Kung mas malakas ang lakas ng isang tao, mas mahirap na dumaan sa selyo." Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Tila ang mga martial artist na lumitaw sa Earth ay medyo mahina. Dumilim ang mukha ni James. "Kilala mo ba kung sino ako?" "Wala akong pakialam kung sino ka. Marami na akong nasabi sa'yo. Bibili ka ba ng babae o hindi?" Nagsisimula ng mawala ng pasensya ang taong matabang iyon. Biglang binuhat ni James ang matabang lalaki sa lupa at dahan-daang sinabing, "Taga-lupa ako." "Ano? Ikaw ay isang makalupa." Natigilan ang taong grasa. Kasunod nito, mabilis niyang sinubukang bawiin si James at itinulak ang palad niya pasulong. Hinayaan ni James na mapunta sa kanya ang pag-atake. Gayunpaman, ang buong lakas ng pag-atake ng taong grasa ay hindi man lang nakalmo kay James. Ikaw, hindi makapaniwalang bamuka ang bibig ng taong grasa. Bigla siyang binuhat ni James at ibinagsak sa lupa. Bang! Bumagsak ang katawan ng matabang lalaki sa lupa. At nabigla siya sa impact. Nakuha ng away ang atensyon ng ilang gwardya. Mabilis na lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga tanod. Bumangon sa lupa ang taong grasa at sumugod sa mga gwardya. Tila nakita ang kanyang iligtas, tinuro niya si James at galit na sumigaw. "Sir, taga-lupa siya. Nandito siya para manggulo sa syudad. Bilasan mo at hulihin mo siya." Biyaya. Ang mga gwardya ay nakasuot ng baluti at may hawak na mahabang espada. Ang pinuno ng mga gwardya ay mukhang nasa edad 30.
Lumapit siya at tumingin kay James. Ikaw ay isang martial artist mula sa Earth. Biglang sumagot si James. Oo, sinabi ng gwardya. Hindi pinagbabawalan ng ating City Lord ang mga martial artist mula sa Earth na pumasok sa lungsod. Gayunpaman, ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Hasted City. Sumama ka sa amin. Nang matapos siyang magsalita, naglabas na ng espada ang mga guard sa likod niya at pinalibutan si James. Malamig na tinignan sila ni James. Ayaw niyang magdulot ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, ang mga outsiders na ito ay tumawid sa linya. Kinuha nila ang mga tao mula sa Earth at ibinebenta ang mga ito sa lungsod. Dahil umabot na sa ganito ang mga bagay, hindi na niya kailangan pang magpigil laban sa mga ito. Kabanata 2053, Binata, hindi ko alam kung sino ka. Pero ito ang Hasted City. Ang sinumang pumasok sa lungsod na ito ay dapat sumunod sa aming mga patakaran. Mga lalaki, pigilan ang taong ito. Siya ay ikulong sa loob ng 30 taon. Bumantong hininga ang kapitan ng gwardya. Agad namang pinalibutan ng mga tanod si James at akmang gagawa ng kanilang hakbang. Biglang naglaho ang katawan ni James at muling lumitaw ang 10 metro ang layo mula sa pinaglapitan nila. Ha! Napapikit ang kapitan ng gwardya. Masyadong mabilis ang mga galaw ni James para makita niya ng malinaw. Bago pa niya maisip ang aksyon ay nakita na ni James sa kanila. Dapat mamatay ang lalaking iyon dito. Itinuro ni James ang matabang lalaki sa likod ng kapitan ng gwardya. Dahil nakabalik siya, gusto ni James na ang kanyang lakas at bigyan ng babala ang mga outsiders na ang mga pumipilit sa mga naninirahan sa Earth ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Tinitigan ng kapitan si James. Makapangyarihan si James. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan nila. Gayunpaman, nakatayo sila sa Hasted City. Bilang kapitan ng mga gwardya, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang lungsod. Ang sinumang nagdulot ng kaguluhan sa Hasted City ay kailangang patayin ng walang awang. Dahan-daang naglakad si James papunta sa lalaki. Iligtas mo ako, kapitan. Nag-aalalang ekspresyon ang mukha ng matabang lalaki. Muling nagsalita ang kapitan. Gusto kong makita kung bakit sa tingin mo ay kaya mong kumilos ng may kapangahasan. Ibaba mo siya. Kung pipilitin mong hamarang sa daraanan ko, wala kang iiwan sa akin kundi bawiin. Matinding pagtatangi, naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. Patayin siya. Ang lahat ng mga gwardya ay nagsusuot ng mga pananakot. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga espada at nilaslas si James. Isang suntok ang ibinato ni James sa hangin. Ang nakakatakot na enerhiya ay dumaan at pinalipad ang mga gwardya, na naging dahilan upang mapunta sila sa di kalayuan. Rinig na rinig nila ang pag-ungol sa sakit. Sa isang galaw lang, natalo ni James ang 12-dosenang mga gwardya. Maraming tao ang nasa lungsod noong panahong iyon. At ang kaguluhan ay nakakuha ng maraming atensyon. Nagtipon-tipon ang mga tao at sinenyasan ang kaguluhan habang pinag-uusapan nila ito sa kanilang sarili. Sino ang taong ito? How dare he start a fight in Hasted City? Hindi ba niya alam na ang Hasted City ay kay Tristan Hasted? Maging ang omniscient deity ay kikilos ng maingat dito. Tapos na ang binatang iyan. Maraming tao ang nagbulungan-bulungan tungkol sa away. Para sa kanila, patay na si James sa puntong iyon. Kahit na ang pinakamalakas na martial artist sa Earth, ang omniscient deity, ay natatakot kay Tristan at hindi maglakas loob na pumasok sa Hasted City. Sa kabila noon, ang hindi kilalang makalupang ito ay may lakas ng loob na magalit sa Hasted City. Ikaw ay patay na karne. Pinandilatan ng kapitan ng gwardya si James at nagmura. Ni kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo ngayon. Markahan ang aking mga salita.
Hindi pinansin ni James ang pagbabanta at dahan-daang naglakad papunta sa matabang lalaki. Makalipas ang ilang hakbang ay biglang naglaho ang kanyang katawan at muling lumitaw sa harap ng matabang lalaki kinabukasan. Sinubukan ng taong matabang umiwas. Ngunit mas mabagal siya kaysa kay James. Muli siyang napaangat sa ere at agad na naramdaman ang pamatay na hangarin na nagmumula kay James. Siya ay lubos na natakot at mabilis na humingi ng awa. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ako ay nagkamali. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Hindi na ako mangangahas na manghuli ng mga taga-lupa at ipagbili muli ang mga ito. Nagmamakaawa ang taong grasa kay James. Hinawakan siya ni James sa ere at malamig na tinitigan. Kitang-kita na sinadya ni James na walang awa na wakasan ang buhay niya. Itinaas niya ang main sa itaas at inihagis siya sa lupa. Bumagsak ang katawan ng matabang lalaki sa semento. Swoosh! Hinubad ni James ang mahabang espada na nakasabit sa kanyang likuran. Hinawakan niya ang primordial dragon blade. Inihampas ito sa lalaki at agad itong inilalayo muli. Splurg! Tumalsik ang dugo kung saan-saan. At isang ulo ang gamulong sa lupa. Walang awa si James at sadyang lumabag sa mga patakaran. Pinatay ang taong grasa sa harap ng mga outsiders. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at sinabing nakakatakot. Ito ang nangyayari kapag gumawa ka ng mga kaaway sa mga tao sa Earth. Ngayon, binabalaan ko kayo. Ang sinumang humipo sa ibang tao mula sa Earth sa palabas ay pupugutan ng ulo. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Sa una, ang mga tao ay nabuo upang pag-usapan ang eksena sa harap nila. Kabanata 2054. Namutla ang mukha ng lahat matapos mapanood si James na pinatay ang matabang lalaki. Gulat na nakamasid ang mga babaeng nakakulong sa hala. Hindi nila alam ang nangyayari at hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng lalaking tumatayo sa kanila. Samantala, ang kapitan ng mga gwardya ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Mamamatay ka, B*****, sa kabila ng kanyang nakita. Nanatili siyang hindi kinabahan kay James. Nakatayo siya sa Hasted City na pag-aari ni Tristan. Lumitaw out of the blue ang lungsod noong isang taon. Ang mga tagalabas ay mahigpit na nakipaglaban para sa paghahari sa lungsod. Sa huli, si Tristan ay nagwagi at matagumpay na nasakop ang lungsod. Pinangalanan itong Hasted City. Hindi pinansin ni James ang kapitan. Naglakad siya papunta sa kulungan at binuksan iyon. Bagamat magulo ang tatlong babae sa hala, kitang-kita pa rin ang kanilang kagandahan. Ang tatlong babaeng ito ay tiyak na magiging pinakasikat na mga babae sa alinmang paaralan na kanilang pinasukan. Matapos buksan ni James ang hala, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ipakita na wala siyang masamang loob sa kanila. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, "Ayos lang, magiging maayos ang lahat, pwede na kayong tatlo umuwi." Iniabot ni James ang kamay sa tatlong babae sa kulungan. Nakatitig lang sila kay James nang masama ang isinagot nila. Huwag kang matakot. I mean walang masama. Naramdaman ni James na may ilang reserbasyon sila tungkol sa kanya at nakangiting sinabi. Ako ay isang tao mula sa Earth. Dati akong Dragon King ng Southern Plains ng Sol. Ako ay kasalukuyang emperador ng Wormstead. Ang aking tungkulin ay protektahan ang mga tao sa Earth. Matapos marinig ang mga salita ni James, ang mga babae ay nakaramdam ng kagaanan at dahan-daang naglakad palabas. Hindi pinansin ni James ang kapitan at ang mga nanunood sa paligid niya. Inakay niya sila palabas, na sinasabi, "Sumunod kayo sa akin. Aakayin kita palabas ng lungsod na ito." Walang lakas ng loob na magsalita ang tatlong babae at tahimik na sumunod sa likuran ni James. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganun-ganun lang. B***** ka. Humakbang ang kapitan at hamarang sa kanilang dinadaanan. Kulungan. Sumenyas na siya sa iba pang gwardya.
Kung mapipigilan niya si James ng ilang oras, malapit nang dumating ang mga reinforcement. Kapag nangyari iyon, ito na ang katapusan ng daan para kay James. Nakapatay ka ng tao sa Hasted City. Sa tingin mo ba hahayaan ka naming umalis niyan? Nakakatakot na sinabi ng kapitan. Ang pagpatay ay isang malaking kasalanan sa Hasted City. Pinatay ko na siya. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Hindi na ikinatuwa ni James ang pagsabog ng kapitan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kailangang matakot sa mga outsiders. Ang mga pumunta na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa Earth ay kailangang mamatay. Medyo masigla dito. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Nang marinig ito, napatingin ang lahat sa direksyong iyon. Isang gwapo at charismatic na lalaki na naka-white robe ang lumapit kasama ang kanilang mga subordinate. Nang makita ang taong ito, umatras ng ilang hakbang. Anak ng langit, hindi ko inaasahan na magpapakita ang anak ng langit. Umangat ang ulo ni James at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ang anak ng langit ay lumapit at nakilala si Santiago. Agad na lumapit ang kapitan at magalang na nagsabi, Deputy City Lord, dumating ka sa tamang oras. Ang B** starred na ito ay pumatay ng isang tao sa Hasted City. Itinuro niya ang daliri kay James habang near-report ang pangyayari. Tumingin ang anak ng langit kay James. James, bumalik ka na. Napangiti ng mahina si James at sinabing, Tama, ako ito. Isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa mukha ng anak ng langit. 2 taon na ang nakalilipas. Siya ay niloko ni James sa Celestial Abode, na naging dahilan upang siya ay magtamo ng malubhang pinsala. Noon, gusto niyang patayin si James. Gayunpaman, umalis si James pagkatapos niyang mabaygo na labagin ang ika-9 na hadlang. Gusto mo talagang mamatay dahil pinili mong pumatay ng tao dito. Nagdilim ang mukha ng anak ng langit. Patayin siya. Humakbang si Leandro mula sa likuran niya. 2 taon na ang nakalilipas. Naabot ni Leandro ang yugto ng supernatural consummation. Sa ngayon, naging Herculean na siya. Kabanata 20:55. Ang hinaing sa pagitan ng anak ng langit at James ay hindi partikular na mahalaga. Ginaya lang siya ni James sa isang suntok na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Matagal na niyang gustong pigain ang leeg ni James. Sa kasamaang palad, nawala si James pagkatapos niyang umalis sa Celestial Abode. Ngayong nagpakita na si James at kumikilos ng walang pakundangan sa Hasted City. Kailangan niyang kumilos bilang Deputy City Lord. Utos niya, at humakbang ang kanyang nasasakupan na si Leandro. Ang 3 babaeng estudyante sa kolehiyo ay nakatayo sa likuran ni James na may takot sa mga ekspresyon. Napatitig si James kay Leandro na papalapit sa kanya. 2 taon na ang nakalilipas. Nasaktan siya ng husto ni Leandro sa Mount Bane. Ito ang naging dahilan upang magkaroon ng masamang impresyon si James sa mga outsiders. Ano? Hindi mo ba ako ipaglalaban? Mahinahon niyang tinitigan si Leandro at walang takot. Lumapit si Leandro at tumayo sa harap ni James. With a look of contempt, he said, You're rather talented, James. Kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad sa aking paningin. Hinihiling niya sa Panginoon ng lungsod na patawarin ka. Pagkatapos nito, makukulong ka lang sa loob ng 1 dekada o higit pa. Kung tatanggi ka kung gayon, ang Hasted City ang magiging libingan mo ngayon. Itinaas ng anak ng langit ang kanyang ulo at hinimas ang kanyang dibdib upang ipahayag ang kanyang pagsang-ayon sa mga salita ni Leandro. Hanggat nakaluhod si James, mapapawalang sala niya si James. Ngumisi si James. Paano ka pa rin matatawa kung ang iyong kamatayan ay walang katiyakan? Dumilim ang mukha ni Leandro. At umatake siya. Lumiwanag ang katawan niya sa harap ni James. At itinaas niya ang kamay.
Gusto niyang buhatin si James mula sa lupa at ihagis ang kanyang likod pababa. Itinaas ni James ang kanyang kamay bago pa man siya mahawakan ni Leandro. Nahamarang sa kanyang atake. Pinisil niya ang pulso ni Leandro. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Leandro. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang subukang humiwalay. Gayunpaman, si James ay masyadong malakas at hindi binitawan ang kanyang malavice grip. Itinulak ni James ang kanyang kabilang palad pasulong. Ang makapangyarihang palm energy ay tumama sa dibdib ni Leandro. Gustong hadlangan ni Leandro ang pag-atake. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-atake ay tumama sa kanya sa dibdib at siya ay pinalipad sa malayo. Matapos lamang na masabugan ng 10 metro ay tuluyan na siyang nakalaya mula sa malakas na puwersa ni James. Sa sandaling iyon, mapotla ang kanyang mukha, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Nagulat ang mga manunood sa eksena. Sino si Leandro? Si Leandro ay isang makapangyarihang subordinate sa ilalim ng anak ng langit. Na naging isang Herculean, siya ay ipinagkatiwala na isa sa pinakamalakas sa mga tao sa Hasted City. Gayunpaman, siya ay naglalabas ng dugo pagkatapos ng simpleng paghaharap na ito. Lahat ay nabigla, napatulala sila sa lakas ng makalupa. Maging ang anak ng langit ay nagulat. Bagamat si James ay lubhang malakas, 2 taon na ang nakalilipas at maaaring masugatan siya sa kanya. Signature martial arts skill, si James ay langgam pa rin sa kanya. Isa na maaaring patayin sa isang kamay kung pipiliin niya. Gayunpaman, ang lalaking nasa harap niya ay nagdulot ng sapat na pinsala sa kanyang nasasakupan hanggang sa puntong siya ay nagluwan ng dugo matapos makatiis ng isang pag-atake. Alam niyang Herculean na ang kanyang nasasakupan. Gayunpaman, si Leandro ay nasugatan ni James. Dapat may death wish ka. Galit na galit si Leandro. Ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan habang galit na sumugod kay James. Itigil mo yan. Sinaway siya ng anak ng langit. Nasa Hasted City ka. Sinusubukan mo bang sirain ang lugar na ito? Nang marinig ito, binawi ni Leandro ang kanyang lakas. Tumayo siya sa likod ng anak ng langit at pinaputukan si James ng mga punyal. Ang anak ng langit ay tumingin kay James na may mahinang ngiti at sinabing, "James, tama ba? Nagdulot ka ng kaguluhan Hasted City. Bibigyan kita ng 3 araw para humarap sa City Lord's Mansion para umamin sa kasalanan mo." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Ang anak ng langit ay nawala. Ngunit ang kanyang tinig ay umalangaw sa mga tainga ni James. Pagkatapos ng 3 araw, sa bawat araw na hindi mo inaamin ang iyong kasalanan sa City Lord's Mansion, lilipulin ko ang isang lungsod sa lupa. Nang umalis ang mga salitang ito sa kanyang mga labi, nataranta ang lahat. Tanggalin ang mga lungsod. Para sa mga tagalabas, ang mga tagalupa ay makasalanan at nararapat na mamatay. Bagamat itinuring ng mga outsiders ang mga Earthlings bilang mas mababang nilalang. Hindi nila naisip ang genocide. Ito ay dahil mayroon pa ring matibay na tagapagtanggol sa mga tagalupa ang omniscient Diyos. Kahit na medyo mahina siya kumpara kay Tristan at sa iba pa. Hindi siya simpleng pushover. May mga ugat sa noo ni James nang marinig ang banta na lipulin ang mga lungsod. Tumingin siya sa anak ng langit, na naglalakad na palayo, at naikuyom ang kanyang kamao. Sige kung may lakas ka ng loob. Anak ng langit, I'll get rid of you bago mo pa mapuksa kahit isang tao. Kalmadong nagsalita si James, ngunit walang katatawanan sa tono niya. Handa siyang pumatay kung ipipilit ng anak ng langit na lipulin ang mga lungsod. Fair na, si James ay hindi nananatili sa Hasted City at umalis kasama ang 3 estudyante sa kolehiyo. Inihatid niya sila palabas ng hanay ng bundok Bain at dinala sila sa isang lungsod. Sa labas ng lungsod, tiningnan ni James ang 3 babaeng pagod at sinabing,
Bumalik na kayo kung saan kayo dati. Mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat lutisin at hindi ko na kayo makakasama sa buong pagbabalik. Napatingin ang tatlong babae kay James. Kamahalan, salamat sa pagligtas sa aming buhay. Isa sa mga babae ang unang nagsalita at yumuko kay James. Sumunod naman ang dalawa at nagpasalamat kay James sa pagligtas sa kanila. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Go on." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na si James at umalis. Si James ay hindi bumalik sa Hasted City ngunit naglakad patungo sa bulubundukin kung saan matatagpuan ang Celestial Abode. Binigyan siya ng anak ng langit ng 3 araw. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, dapat na makadaan siya sa ika-9 na hadlang at maging Panginoon ng Celestial Abode sa loob ng 3 araw. Alam niya na ang pagkuha ng Celestial Abode ay kukuha ng interes ng mga outsiders. Hindi mabilang ang mga hamon na kailangan niyang harapin sa lalong madaling panahon. Upang maiwasan ang mga kaguluhan na lumitaw, kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas. At ang paghampas sa anak ng langit ay ang perpektong paraan upang makamit iyon. Nais ni James na patayin ang anak ng langit sa pananaw ng ibang outsiders para patunayan ang lakas ng mga martial artist ng Earth. Nais niyang ipakita sa kanila na ang mga tao mula sa Earth ay hindi dapat gawing trifle at ang sinumang lumaban sa mga martial artist mula sa Earth ay mahaharap sa matinding kahihinatnan. Naglakad si James papunta sa bulubundukin kung saan matatagpuan ang Celestial Abode. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bundok na kinaroroonan ng Celestial Abode. Ang Celestial Abode ay nanatili sa parehong lugar sa loob ng 2 taon. Sa nakalipas na 2 taon, maraming outsiders ang lumitaw sa Earth. Ang mga taong ito ay hindi lamang mula sa overworld ngunit nagsimula rin sa iba pang mundo. Sa kabila nito, gaano man karaming tao ang humamon sa mga hadlang ng Celestial Abode. Walang sino man ang maaaring gumawa ng umangkin nito. Bagamat marami rin ang sumubok na umabot din sa ika-9 na hadlang. Wala ni isang tao ang matagumpay na nakalampas dito. Maraming martial artist ang nagtipon sa labas ng pasukan ng Celestial Abode. Lahat ay nagtatalakay ng mga paraan upang makuha ang tirahan. Sa tingin ko, dapat na tayong sumuko, kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Tristan ay hindi makadaan sa ika-9 na hadlang. Matapos itong hamonin ng hindi mabilang na beses, sumuko na siya. Narinig ko na maraming powerhouse ang nagmumuni-muni sa pag-iisa upang paikliin ang kanilang tunay na enerhiya upang palakasin ang kanilang sarili bago sila bumalik upang muling hamonin ang mga hadlang. Nagtataka ako kung sino ang aangkin sa Celestial Abode sa huli. Nang malapit na si James sa gateway ng Celestial Abode, narinig niya ang nasasabik na hiyawan ng mga tao. Hindi niya ito pinansin at diretsyong naglakad papunta sa gateway. Pumasok siya sa Golden Gateway. At naging malabo ang kanyang paningin. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na pamilyar ngunit hindi pamilyar sa parehong oras. Parang pamilyar kasi kanina pa siya dito. Ang hindi pamilyar na pakiramdam ay dahil ang lahat ng nasa harap niya ay tila hindi kapani-paniwala. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok. 2 taon na ang nakalipas. Naabot niya ang ika-9 na hadlang. Hindi siya sigurado kung kailangan pa niyang umakyat muli o kung diretsyo siya sa ika-9 na hadlang pagbabalik niya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Dahil naabot niya ang ika-6 na nagkaroon sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap 2 taon na ang nakararaan. Magiging mas madali ang pag-abot sa ika-9 na hadlang sa pagkakataong ito dahil hindi na siya katulad noon. Kabanata 2057. Lumitaw si James sa tuktok ng bundok at tumingin sa lungsod na napapalibutan ng celestial aura sa di kalayuan. Ang kanyang pagnanais na angkinan ang Celestial Abode ay naninindigan lamang sa kanyang tainga. Maraming tao sa tuktok ng bundok.
Hindi niya sila pinansin at bumaba sa base ng bundok. Hindi nagtagal, narating niya ang unang hadlang. Naisip ni James na kailangan niyang hamunin muli ang mga hadlang sa simula kung nais niyang maabot ang ika-9 na hadlang. Mabuti na lang at hindi siya inatake ng golem sa unang harang. Tuwang-tuwa si James. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming oras dahil hindi na niya kailangang dumaan muli sa mga hadlang. Nagpatuloy siya sa pagsulong at napag-alaman na ang kanyang landas ay halos walang harang. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng bundok at natagpuan ang sarili sa labas ng pasukan ng lungsod. Nang siya ay lumitaw sa pasukan ng lungsod, ang kanyang katawan ay itinaas sa hangin at papasok sa sentro ng lungsod. Pagkatapos, napatong siya ng matatag sa lupa. Napatingin siya sa altar sa harapan niya at ang bubog na lumulutang dito. Walang tao sa ika-9 na hadlang. Matagal na itong hinamon ng mga makakarating sa ika-9 na hadlang. Ang mga hindi maabot ang ika-9 na hadlang ay walang lakas na gawin ito. Naglakad si James papunta sa altar kanina. Paglapit niya ay bumungad sa kanya ang isang puting liwanag at isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng puting damit at bumungad sa kanya. Nandito ka na. Nakilala ng babae si James. Siya ang unang taong nakarating sa ika-9 na hadlang at hinamon siya. Oo, kalmado si James sa harap ng kalaban. Kumpara sa 2 taon na ang nakalipas, mas malakas siya at ngayon ay tiwala na kaya niya itong talunin. Hanggat ang kanyang kalaban ay nananatili sa parehong ranggo, nakakaramdam siya ng panatag at hindi mapigilan. Mabuti, bahagyang tumango ang babae habang ang isang braso ay nakahawak sa likod niya. Isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Dumampi ang liwanag sa katawan ni James. At agad na sinuri ng babae ang kanyang cultivation rank. Ma'am, wow, nakakabilib. Puno ng paggalang ang magandang mukha ng babae habang sinasabing, hindi ko ginawang maabot mo ang rurok ng 8th inner gate ng supernatural sa loob lamang ng 2 taon. Iniisip ko kung gaano kalakas ang true energy mo ngayon. Mahinahong ngumiti si James at sinabing, hindi kita bibiguin. Alam niyang ang babaeng nauna sa kanya ay hindi isang aktwal na tao kundi isang simulacrum lamang. Siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kaya dinala ni James ang kanyang buong kapangyarihan upang dalhin sa kanya. Isinaaktibo niya ang kanyang true energy. At 2 daloy ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Matinding enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan kanina. Pagkatapos, nagulat ang babaeng nakaputi sa energy ni James. Hindi masama. Napaklik siya sa kanyang dila sa pagkamangha. Sa pagkakataong iyon, sinugod siya ni James. Si James ay gumawa ng isang pag-atake at nagpakita sa harap ng babae sa susunod na sandali. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at inihampas ito sa vital points ng babae. Ang kanyang suntok ay mabilis at mabangis, na naging sanhi ng isang hindi magagapi na puwersa upang magwalas pasulong. Hindi umiwas ang babae at nagtaas ng kamay para harangan ang atake ni James. Nagtama ang kamao at palad. Napaatras ng ilang hakbang ang dalawa. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na tumagos mula sa kanyang kamao. At kumalat ito sa kanyang katawan dahilan para matiis siya ng ilang hakbang na paatros. Gayunpaman, iyon ang lawak ng pinsalang natamo niya. Bakas sa magandang mukha ng babae ang pagkamangha. Alam niyang naabot na ni James ang tuktok ng 8th inner gate. Kaya inayos niya ang kanyang lakas upang tumugma sa kanya. Noong una, inaasahan niyang matatalo niya si James sa isang pag-atake. Gayunpaman, nagulat na siya kaya siyang palayasin ni James. Sa sandaling nagpalitan ang dalawa ng kanilang unang galaw. Lumitaw ang Spirit Tool. Ang malabong mukha ng Spirit Tool ay nagpahayag din ng pagkagulat matapos masaksihan ang babaeng nakaputi na itinulak pabalik ni James. Ang batang ito ay bumuti ng husto pagkatapos mawala sa loob ng 2 taon.
Strike ulit. Kabanata 2058. Excited ang babaeng naka-white dress. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay nakilala niya ang isang karapat-dapat na kalaban. Tumigil siya sa pagpigil sa kanyang lakas at ginamit ang buong lakas ng tuktok ng 8th inner gate. Ang kanyang damit at mahabang buhok ay lumipad sa hangin habang nagmumula sa kanya ang mapang-ipang enerhiya. Sa isang iglap, sinugod niya si James at itinulak ang palad niya pasulong. Ang makapangyarihang palm energy ay sumugod, na naging sanhi ng pagbaluktot sa paligid. Ang kanyang pag-atake ay sapat na upang masaktan kahit isang regular na Herculean martial artist. Gayunpaman, hindi natatakot si James sa pag-atake ng kanyang palad. Hindi siya umatras. Sa halip, sumugod siya at sinalubong ang pag-atake nito ng direkta. Dumagundong. Habang nag-intertwined ang kanilang true energies, nagsimulang mag-warp ang paligid. Ang resulta ng banggaan ay tumawid sa arena. Nag-away ang dalawa sa isang open area. Ipinagmamalaki ng babae ang nakakabaliw na bilis. At ang kanyang mga paggalaw ay hindi mahuhulaan at mahiwaga. Kahit na malakas ang true energy ni James, ang kanyang mga pag-atake ay madaling nalihis. Sa maikling sandali lang, 12-12 ng galaw na ang palitan ng dalawa. Ilang beses nang natamon si James at ngayon ay mukhang mas malala ang suot nito. Sa kabutihang palad, ang mga pag-atake na damapo sa kanya ay hindi nakamamatay. Sa panahon ng labanan, pinag-isipan mabuti ni James kung paano matatalo ang babaeng nakasuot ng puting damit. 2/3. Ang kanyang true energy ay kapantay ng kanya. Gayunpaman, mas mababa siya sa kanya sa mga tuntunin ng martial art techniques. Siya ay ganap na pinigilan at walang magawa laban sa kanya. Laban sa isang malakas na kalaban. Hindi kayang maging pabaya. Habang nadidistract si James, may nakitang siwang ang babae. Nakakuha si James ng 3 sunod-sunod na hit. Hinayla ng babae ang pulso ni James papunta sa kanyang sarili at mabilis na itinusok ang palad nito sa kanya. Na naglanding muli sa kanya. Naramdaman ni James ang isang pagkabigla ng malakas na enerhiya na bumagsak sa kanyang buong katawan mula sa lugar na kanyang natamon. Ang kanyang true energy ay dumaan sa kanyang mga meridian at nag-ambala sa kanyang daloy ng true energy. Sa huli, muling tinamaan ni James ang kanyang dibdib at sinipa sa malayo. Bumagsak siya sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Sa sandaling tumama ang katawan ni James sa lupa, muli siyang tumalsik. Biglang, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. At siya ay bumaril na parang panas sa tagapagtanggol. Ang kanyang makapangyarihang true energy ay bumuo ng isang shockwave at tumama sa paligid. Ang babaeng nakasuot ng puting damit ay tumalon ng 10-10 metro sa langit at naiwasan ang sunod-sunod na pag-atake ni James. Pagkatapos, sinisingil niya pababa si James. Samantala, bumilis naman si James pataas sa kanya. Boom! Nagtagpo ang dalawa sa himpapawid. At muling nagsalubong ang kanilang mga palad. Pareho silang napaatras ng lakas. Sabog ang katawan ni James at bumagsak sa lupa. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, nasalo niya ang sarili at napaatras ng ilang metro. Pagkaraang makatayo ng matibay, ang babaeng nakasuot ng puting damit ay bumagsak din sa lupa. Nakangiting tumingin siya kay James. How commendable! Ikaw ang unang nagpapalitan ng napakaraming galaw sa akin nitong nakaraang taon. Sa totoo lang, ang iyong true energy ay kapantay na ng sa akin. Sayang kulang pa ang martial art techniques mo kaya hindi mo pa ako kayang talunin. Ganoon ba? Mapaglarong ngumiti si James. Swoosh! Hinubad niya ang primordial dragon blade mula sa scabbard nito sa kanyang likod. Hawak ang Primordial Dragon Blade. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa espada. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang lumakas ang kanyang lakas. In terms of hand-to-hand combat,
Hindi talaga siya kapares sa babaeng nakaputi. Gayunpaman, siya ang pinaka-proficient na teknik sa swordsmanship. Binalak niyang gamitin ang kanyang mga diskarte sa espada, para talunin ang babaeng nakasuot ng puting damit. Ha! Tumawa ang tagapagtanggol. Isang puting liwanag ang ipinakita sa kanyang kamay at nabuo ang isang mahabang espada. Hinawakan niya ang mahabang espada at mahinang sinabi, "Halika sa akin." Hinawakan ni James ang primordial dragon blade at sinisingil siya. Isang sword light ang kumislap nang humarap siya sa babaeng nakasuot ng puting damit. Ang espada sa kanyang kamay ay bumulusok sa kanyang vitals. Kasabay nito, sumambulat ang isang sword energy at umangkas sa direksyon na may nakakatakot na kapangyarihan. Napanatili ng babaeng nakasuot ng puting damit ang kanyang kalmado. Lumingon siya sa gilid at umiwas sa atake. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada at hinampas ang espada ni James. Isang malakas na enerhiya ang umalangaw sa espada ni James. Dahilan para mawala ang pagkakahawak niya dito. Ang primordial dragon blade ay natambas sa hangin. Kabanata 2059. Iyon lamang ang kanilang unang palitan ng suntok gamit ang kanilang mga espada. Ngunit ang mahabang espada ni James ay naalis na. Pagkaraang dinasarmahan ng babae si James, kidlat ang bilis nitong sinugod siya nito. Ang kanyang mahabang espada ay nakadikit sa dibdib ni James. Ngunit hindi niya ito itinulak para saksakin siya. Then, she looked at James with a smirk. "Natalo ka. Nawala ko." Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling matalo. Pagkatapos ng 2 taong mahigpit na magsanay, paano pa rin siya matatalo ng ganoon kadali? Hindi pa. Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at itinaas ang kanyang kamay. Biglang nagmateryal sa kanyang palad ang 2 ganap na magkaibang true energies. Ang true energies ay agad na nagsanib at bumuo ng isang bagong puwersa na biglang sumabog. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng wala pang 1 segundo. Hindi inaasahan ng babae na ipagpapatuloy ni James ang pakikipag-away sa kanya. Sa totoo lang, lubos niyang kayang iwasan ang pag-atake. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa spirit tool sa kritikal na sandaling iyon. Dahil dito, hindi niya naiwasan ang pag-atake at sa halip ay harangan ito. Gayunpaman, ang true energy ni James ay mas malakas kaysa noong nakaraang 2 taon. Noon, kaya niyang itulak pabalik ang defender. Sa kasalukuyan, imposible para sa kanya na ganap na iwaksi ang lakas ng kanyang suntok. At siya ay itinapon palayo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak noon. Sa kritikal na sandaling iyon, isang misteryosong enerhiya ang damaloy mula sa kanyang katawan at humawak sa kanyang katawan. Magkasama, bumangon siya mula sa lupa sa isang gulong-gulong estado at nakangiting sinabi, "Talagang pinalampas mo ako, binata." Malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi niya intensyon na atakehin siya. Gayunpaman, ang pang-akit ng pagmamay-ari ng celestial abode ay masyadong nakatutukso. Tumingin siya sa babaeng nakasuot ng puting damit na naglalakad palapit sa kanya at nagtanong, "Itinuring ko ba itong tagumpay ko?" "Oo," tumanggo siya. Balak niyang iwasan ang pag-atake ni James ngunit biglang nakatanggap ng mensahe mula sa spirit tool. Bahagya siyang nalilito kung bakit inutusan siya ng spirit tool na hayaan siyang manalo. Sa sandaling iyon, lumapit ang spirit tool at masayang sinabi, "Congratulations, James! Matagumpay kang nakasulong sa lahat ng hadlang at nakikita ka na ngayong puno ang celestial spirit. Gayunpaman, kung makukuha mo ito ay nakasalalay sa aming Panginoon. Baka umasenso ka pa." Nang marinig ito, puno ng pananabik ang ekspresyon ni James. Lumapit siya sa altar sa unahan niya. Ang babaeng nakasuot ng puting damit ay nagtanong sa spirit tool,
Bakit mo sinabi sa akin na biglang hayaan siyang manalo? Bumantong hininga ang spirit tool at mahinang sinabi. Ubos na ang oras ni Master. Noon, namatay siya, at isang fragment ng kanyang kaluluwa ang tumakas sa celestial abode, na nananatili sa kanya na manatili sa lugar. Gayunpaman, ilang sandali na ang nakalipas mula nang muling lumitaw ang celestial abode. At kung hindi tayo makakahanap ng bagong may-ari sa lalong madaling panahon, ang natitira sa kanyang kaluluwa ay maglalaho. Mahusay si James sa lahat ng aspeto. Bahagya lang siyang hindi gaanong nagagawa sa kanyang martial art techniques. Sigurado akong matatalo kanya kung bibigyan pa siya ng oras. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi na kayang maghintay ng aming Panginoon. Pagkarinig nito, hindi na itinuloy ng babaeng nakaputi ang paksa. Lumingon siya at tumingin kay James na papalapit sa altar. Umakyat si James sa altar at tumayo sa gitna. Nakikita niya ang celestial spirit. Nasa kamay niya iyon. Biglang kumislap ang sinag ng liwanag at bumaba mula sa itaas. Humarap kay James. Ang liwanag na sinag ay dahan-daang nagsasama at bumuo ng malabong silhouette. Bagamat hindi ito material na figure, kitang-kita ni James na isa itong gwapong binata. Maraming taon na akong naghihintay. May nagtagumpay na ba sa wakas? Tumingin ang figure kay James. At isang dampi ng pagkabigo ang bumungad sa kanyang medyo malabo na mukha. Bakit siya mahina? Masasabi niya sa isang sulyap ang cultivation base ni James. Noong una, gusto niyang ang taong magmamana sa kanya ay magiging isang walang kapantay na powerhouse. Gayunpaman, ang taong nagpakita ay isang mahinang tao. Tiningnan ni James ang mga figure at sinabing, maaaring mahina ako ngayon, pero siguradong magiging walang kapantay akong martial artist sa darating. Sir, hindi ko sasayangin ang iyong mana at bibiguin ka. Pakisuyong ibigay sa akin ang celestial abode ng may kumpiyansa. Napatitig ang figure kay James. Makalipas ang ilang oras, may naramdaman siya mula kay James. Tick, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ito ay lampas sa aking wildest imagination. Sigurado, di bale, ayos lang. Ibibigay ko pa rin ang celestial abode ngayon. At tiwala na hindi mo masisira ang reputasyon ko. Haha, ang hindi mabilang na mga taon na ginugol sa paghihintay ay hindi nawalan ng saysay. Humagalpak ng tawa ang ilusyonaryong figure. Kabanata 2060. Habang umaalingaw ang kanyang pagtawa, unti-unting nawala ang silhouette at tuluyang nawala. Ang spirit tool at ang babaeng nakasuot ng puting damit ay tahimik na pinagmamasdan ang eksena sa malayo. Alam nilang minsan nang umalis ang kanilang amo sa kanyang mundo. Nawala siya sa mundo at hindi na babalik. Samantala, tuwang-tuwa si James habang mabilis siyang naglakad papunta sa celestial spirit at hinawakan ito. Sa sandaling iyon, lumakad ang celestial tool at nagpakita sa harap ni James. Bahagyang yumuko siya at magalang na sinabi, Guro, ang pagdadalisay sa celestial spirit ay napakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay isalin ang iyong true energy dito. Sige, salamat sa pagpapalam sa akin. Nagpasalamat si James. Isinaaktibo niya ang kanyang true energy at ipinadala ito sa celestial spirit sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang kristal ay lumiwanag ng mas maliwanag at dahan-daang nagbago sa isang simbolo sa hangin. Dama po ito sa noo ni James at napasubsob dito. Agad na naramdaman ni James ang koneksyon sa celestial abode. Nararamdaman niya ang lahat sa loob ng celestial abode at nalaman niyang tinawag itong Jabari Celestial Abode. Ang dating may-ari ay kilala bilang Emperador Jabari noong unang panahon. May isang mahusay na pamana na naiwan ni Emperor Jabari sa loob ng Celestial Abode. Kabilang ang ilang mabigat at kakaibang martial art techniques. Matapos magkaroon ng koneksyon sa Celestial Abode, huminga ng malalim si James.
Nararamdaman niya ang mga martial artist sa loob ng Celestial Abode na sinusubukan pa ring lusutan ang mga hadlang. Sa isang pag-iisip, isang malakas na puwersa ang nagpakita sa loob ng tahanan, na nagpapalaya sa lahat ng mga martial artist. Haha, hindi napigilan ni James na matawa. Siya ay tulad ng isang Diyos sa loob ng Celestial Abode at may ganap na kapangyarihan dito. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng Celestial Abode. Anong nangyari? Naging maayos ang lahat. Bakit ako pinalayas? Naabot ko na ang ika-8 hadlang at malapit nang lumipat sa ika-9. Sa aking lakas, tiyak na makukuha ko ang Celestial Abode. Bakit? Paano ito nangyari? May bagong may-ari na ba ang Celestial Abode? Nagulat ang mga martial artist na pinalayas sila sa Celestial Abode. Samantala, si James ay puno ng kasiyahan sa loob ng Celestial Abode. Ang Celestial Abode ay talagang kamangha-mangha. Ang Spirit Tool ay nagsabi, "Guro, dahil ang iyong cultivation ay medyo mababa pa, hindi mo matutuklasan ang tunay na magic ng Celestial Abode. Kapag napagbuti mo ang iyong ranggo sa paglilinang, magagawa mong matamo ang mga tunay na gantimpala ng Celestial Abode." Ma'am, tumango si James. Nararamdaman niya ito. Ang Celestial Abode ay napakalaki. Ngunit ang mga lugar na nakikita niya ay bumubuo ng isang maliit na bahagi. Hindi niya maramdaman ang ibang lugar dahil sa mababang ranggo ng paglilinang. Nalaman din niya na ang Celestial Abode Spirit Tool ay pinangalan ng Nova. Samantala, ang babaeng nakasuot ng puting damit ay tinatawag na Sophie. Nagulat si James na si Sophie ay hindi na nilalagpasan kundi isang buhay na tao. Kung bakit siya nasa loob ng Celestial Abode at kung ano ang nagpalakas sa kanya. Hindi nagawang bigyang halaga ni James ang impormasyong ito. Pagkatapos niyang magtatag ng isang koneksyon sa Celestial Abode, ang impormasyong ito ay hindi naiisip sa kanya. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Sophie. Kinaikit ni Sophie ang kanyang mga mata at sinabing, "Maswerte ka." Haha, humalaklak si James at naglakad papunta sa babaeng nakasuot ng puting damit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Umaasa ako sa iyo na payuhan mo ako hanggang sa katapusan ng aking mga araw."